Kamusta, Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong rune. Itong rune na ito ay isa rin sa pamamaraan para makapanghula. Itong dagas, hindi ka man maging ready sa sitwasyon na kakaharapin mo sa buhay, mangyayari yung pagbabago. Positive yung magaganap sa buhay mo, may happy ending at saka prosperous or kasaganaan. May mga bago ka ring makikilala at saka mga matututunan patungkol sa sarili mo. Itong Urus ay pinapayuhan ka na lakasan mo yung loob mo sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Dahil sa may mga improvement na magaganap sa buhay mo. At i-apply kung ano man yung changes na magaganap sa buhay mo at huwag kang tumaliwas sa kung ano yung nakatadhana. Mahirap mapigilan kung ano yung nakatadhana. I-enjoy mo yung buhay mo na kasama yung family, friends, at saka yung mga swerteng dumarating sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung energy mo para sa situation. Five of Cups, the Temperance, the World in reverse. Nakafocus ka sa nakaraan, sa nawala sa iyo, or natapos na. Tinutulungan ka ng guide mo na para balansehin mo yung situation na nangyayari sa iyo at para makasurvive ka. Panatilihin kung ano yung purpose mo sa buhay kasi marami pang marireveal sa iyo na tagumpay na mas higit pa sa inaasahan mo. Ang ilan sa inyo posibleng nagpalit ka na ng trabaho or iniwan mo yung negosyo mo. Kasi ang tingin mo, mas malaki yung nawawala kesa sa kita mo. Pero bago mo ito gawin, kailangan ready ka na meron kang extra money at saka suriin mo kung ano ba talaga yung kulang para sa karir mo o negosyo. Posible kasi na ang ilan sa inyo misunderstanding ang problema. Pinaghihintay ka muna ng mga cards sa tamang timing. Kailangan ready ka rin sa sitwasyon kung gusto mo man mag-quit sa mga ginagawa mo sa karir man or negosyo. Para sa ilan na nasa relationship, naiisip mo na mauuwi talaga sa hiwalayan yung relasyon nyo. Posible din na ang ilan sa inyo tuluyan nang nagkahiwalay. At base sa mga cards, kailangan balansehin nyo ng person mo yung sitwasyon, yung pareho nyong napapakinggan yung bawat isa. Para hindi mo uwi sa hiwalayan yung relationship nyo. Kasi pwede pa naman kasi siyang ma-save. Hindi lang kayo makapag-usap ng maayos.
Ang ilang single dahil sa malungkot yung puso mo, naghanap ka ng or nagkaroon ka ng bagong karelasyon na hindi ka pa ready. Binabalanse mo yung sitwasyon mo, yung feelings mo. Pero may ilang single na hindi ka talaga naikipagrelasyon. Hindi ka pa ready. Two of Swords, the Devil, Nine of Cups. Ito yung mga cards para sa hadlang. May mga Cancerian na sarado talaga yung puso mo. Kasi andun pa rin yung takot sa mga na-experience mo. At inuulit-ulit ng mga cards na makakatikim ka ng happiness, success, at saka matutupad mo yung mga pangarap mo. Ang nagiging hadlang sa situation mo ay yung takot. Malapit ka na sa tagumpay kung magpapatuloy ka. Para sa financial, kailangan mong kontrolin yung money na dumarating sa iyo. Importante rin na mag-save ka ng money, lalo na sa pansarili. Kasi kapag nararamdaman mo na hindi ka gipit, mas lalo ka pang gaganahan na magtrabaho at mas lalaki pa yung income. At mas makakapag-ipon ka pa, makakaisip ng mga bagong pagkakakitaan. Sa relationship, meron kang kakompetensya sa person mo. Pwedeng trabaho niya, ibang tao, or family niya. Kaya nga ang ilan ay nagkakaroon ng bisyo, kasi para makalimot sa problema at saka nagpapatuloy na nagtatalo. Yung nangyari sa inyo ng person mo, syempre nasaktan ka, nainis ka, maraming nangyari sa inyo. Sinusubok kayo ng universe na para kung paano mapapatatag ang relasyon nyo. Pero pinili nyo pa rin yung isa't isa. Kaya ang ilan nauwi sa kasalan. Para sa ilang single, dumadating na yung chance mo para sa love. Kaya seryosohin mo din yung mga nakikilala mo. Kasi isa sa kanila yung pwede na pang lifetime na partner. Two of Pentacles, Knight of Wands, Four of Wands. Ito yung cards mo para sa solution. May ilang Cancerian na nawalan ka ng trabaho tapos nag-abroad ka. Nagpapadala ka ng financial pero binabalanse mo din yung ipinapadala mo at saka yung pangangailangan mo. At kahit dito pinapakita pa rin na kailangan mo pa rin mag-ipon para sa sarili mo. Kasi yung mga cards mo may high and low. Kaya hindi natin masasabi kung ano yung mangyayari sa'yo bukas. Kaya kailangan meron kang, kumbaga sa gera, meron kang panlaban. Ang maganda nito, sa bawat cards mo, yung bang nakakabawi ka sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Posibleng ang ilan sa inyo sa ibang bansa ka na manirahan or magpapabalik-balik ka sa ibang bansa. At saka mag-focus ka sa mga plano mo pero tingnan mo din yung ibang idea or ibang kaalaman para mas makatulong sa pag-unlad mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, okay naman yung kalusugan mo. May mga magaan na illness pero mabilis din yung recovery.
Ang ilan naman sa inyo, yung kahinaan mo, yung pagiging matigas ang ulo. Hindi mo to napapansin sa sarili mo pero nakakasama sa kalusugan mo. Kasi nararamdaman mo na meron kang illness or sakit pero ini-ignore mo. Wala kang dapat ika-worry kasi ang kailangan mo ay mapatatag yung kalusugan mo. At alisin na yung mga makakasama sa kalusugan mo. Itong The Empress, ito yung maganda sa iyo kasi hindi ka makasarili at saka ang dami mo ring natutulungan. Napapagaan mo yung problema ng kapwa mo. Kahit may mga bad person sa paligid mo or magulo yung buhay natin, wala pa ring nakakapagpahinto sa mabuting kalooban mo. May mga Cancerian na sa pagpapayo mo or sa suporta, meron kang nasisave na buhay na hindi mo ito naaalintana or napapansin. Kaya bumabalik sa iyo yung mga blessings na kahit kapag mahirap yung sitwasyon mo, biglang merong milagrong dumadating. Para sa ilang single, kung hindi ka ready makipagrelasyon, huwag mong pilitin yung sarili mo. Kasi naka-4 na cards ka na meron talagang potential person na darating sa buhay mo. Posibleng kasama mo na sa school, sa trabaho mo, or malapit lang sa iyo, na makakarelasyon mo ng pangmatagalan. Sa kanya mo madarama yung happiness at saka contentment sa buhay. Ito naman yung mga cards na feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Hindi love ang magiging sagot sa mga problema mo. Kailangan mo maging independent. Kahit dito pinapakita yung kalungkutan at saka hindi ka na or nahihirapan ka na magtiwala sa kapwa mo. Inuulit-ulit ng mga cards na kung ano man yung mga na-experience mo, may magandang dulot yan sa buhay mo. Kaya palayain mo yung sarili mo at mas piliin yung peace of mind at happiness. Posibleng past person mo ito or person mo na mas gusto niya mapag-isa. Tingin niya kasi walang makakatiis sa kanya or makakaintindi sa nangyayari sa buhay niya or pag-uugali. Di ba nga nabanggit yung pagkamatigas ang ulo? Nafo-focus na kasi sa sarili lang or sa problem na ang totoo makaka-receive ng pagmamahal at saka may mga taong concern na kung bakit ganyan ang nangyayari sa iyo. At saka napaka-importante ng pakikipag-usap para makakaiwas sa misunderstanding at saka maisasaayos lahat kung ano man ang patunguhan ng pag-uusap. Merong nakalaan na para sa iyo. Totoong magmamahal. Hanggat maaari ay palitan yung mga maling paniniwala at saka piliin na mag-grow at saka mag-heal. Ang ilan na nasa relationship ay siguraduhin mo na yung relasyon ang magiging prioridad mo kesa sa trabaho mo. Or kung ano man yung ginagawa mo. At saka maging open kayo ng person mo sa isa't isa. Para tuloy-tuloy na maging happy ang relasyon nyo ng person mo.
Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Leo, Virgo, Gemini, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aries, Libra. Ang ilan, magi-increase yung happiness at saka mas lalong magiging committed ang relasyon nyo. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. J, R, U, T.